Hello, good morning! Pagkatapos nating mag-compare kung saan makakamenos ng tax, ngayon, nakapili na tayo na ang taxpayer ay mag-avail ng 3% percentage tax and barangay micro business enterprise para ma-exempt siya sa income tax for the year 2024. Dito na tayo sa pag-file ng quarterly percentage tax using offline EBIR forms package version 7.9.4.2. Kung napapansin nyo, ito lagi ang aking ginagamit sa pag-file ng tax returns. Dahil hindi na kailangan pong pumunta sa Bureau of Internal Revenue o kaya sa authorized bank. Mag-file na lang online and mag-pay online. Dito tayo sa taxpayer details. I-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, online store, taxpayer's name, last name, first name, middle name, registered address, zip code, telephone number, and email address. Then sa list of forms, look for 2551Q version 2018 quarterly percentage tax. Click fill up. Click OK. Item number 1 for the year, click calendar. Item number 2, 2024. Item number 3, first quarter. Titik lang siya. Number 4, no. Number of sheets, 0. Background information. Naka-autofill na siya. Number 12, availing tax relief, no. Number 13, only for individuals whose sales and receipts are subject to percentage tax under Section 116. Ang pinili natin ay BMBE. So, ang i-choose natin dito ay graduated income tax rate on net taxable income. Okay. Naipagkumpara na natin kanina, graduated income tax rate versus 8% income tax rate. Sa hindi nakapanood, ito po yung aking computation. Kaya, pinili ng taxpayer na mag-avail ng Barangay Micro Business Enterprise. Kasi ang babayaran niya ay 3% percentage tax only kumpara sa 8% income tax rate na mas malaki po ng 5% ang kanyang babayaran. So, tuloy na natin yung filing. Sa page 2, ang ating ATC ay PT010, 3% po ang tax rate. Ang ating gross sales ay 98,241. 98,241. 98,241. So, nag-auto-compute na siya. Ang ating tax due ay 2,947 and 23 centavos. Click validate. Validation successful. Check natin sa page 1. Ang ating babayaran ay 2,947. Sa mga nagtatanong, what if daw nagkamali? So, pwede pong mag-amend. I-click lang dito yung item number 4. I-tick yung yes. Then, pwede nang i-edit yung item number 16. Tax paid in return previously filed if this is an amended return. I-encode lang dito. So, kung ano yung correction, yan na lang yung matitirang amount payable. Pero kapag mag-amend kayo na after the deadline, dapat po dalhin sa Revenue District Office, sa RDO ng Bureau of Internal Revenue para doon po mag-compute ng penalties, charge, surcharge, interest, and compromise. Okay? Sana po klaro po ito. Then, click natin save. Print. Print ka agad para hindi masayang ang effort kapag nag-undefined.
Ito tayo sa file name. Sa page 2. PDF lang muna natin piniprint at isend sa client. Page 2. Save. Kapag na-print na, click Submit Final Copy. Click OK. Click OK. Submit successful. A notification will be sent to your email. Please make sure that said email address is correct. Then check your inbox. Print or save the email as evidence of e-filed return. Gayon din po yung mga pagbabayaran. Okay? Pwede po tayo magbayad through MYEG gamit ang GCash Funds, Maya, Union Bank, DBP, Listbank portal ng Land Bank. Okay? Ang deadline po nito ay April 25, 2024. Ang deadline ng ating BIR Form 2551Q. Okay guys, thank you so much for subscribing to my channel. Please like and share this video. Thank you so much. Bye!